Bueno, kumusta na kamo? Naka-plaster na ba mo? Wa ano sabi inyong papel, ballpen, o gisulat ang mga bersikulo tapos sa mga programa basa pagbalik kung nabagyod sa balaang kasulatan. Ato nga mga panimbaya sa atanan nato nga mga suki nga nagsunod nining atong programa pangutana pastor. Apan una sa tanan ako nga i-recognize ang atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference, ilalom usab sa pagdumala sa atong pinangga nga presidente Pastor Edwin Golfan, ang Chief Secretary Pastor Roger Caderma o ang ato nga treasurer usab si Sir Jimwell Almocera. O sa tanan usab nga nagsunod, ilabi na usab mo sa nakanilaing lugar nga maabot atong Sibya. Bueno, akong hangyoon ko kamo sa pagduko sa inyong ulo, magaampo kita. Salamat o Diyos sa imong pagiguban, salamat sa imong gugmag panalangin. Nagasugod na usab kami sa pagbatbak sa mga pulong nga dadala o kinabuhi nga gikan sa balang kasulatan. Among imbitahon na imong balang espiritu nga makig-uban kanamo o magahatag kanamo og pagpasabot. Panalangin niyan tanang mga televiewers kay kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. So dili pa kita madubag sa ato nga mga text questions suban usab sa pagpanawag sa calls. Ato nga i-recognize ang mga nagsunod nining ato nga mga programa labi na sa Adventist Radio Cebu, no? Ila kining gi-air pagbalik ang ato Sibya sa alas 8 ngadto sa alas 9, ilang i-replay dinhi usab sa gitawag Adventist Radio Cebu. O usab dinhi sa Power 102.1 RFM sa Mabinay. Kumusta na mo diha? Og salamat usab sa inyong pag-air usab sa radio sa diyang inyong tamukon ang signal sa Hope Channel. Og usab dinhi sa Humzel Libanta. Ingon siya ni Pastor. Okay, og usab dinhi sa Don Carlos. Natay FM dito sa Don Carlos. Ulban usab sa pagdumala sa atong pinangga nga district pastor diha si Pastor Judivin Cabil og sa uban iyang mga sakop nga nagasunod nining atong programa. Maingon usab sa kadingilan Radio Hope Radio, Longbine usab Hope Radio sa Baguntaas. Kumusta na mo diha kapag laom og usab sa nakalinlaing lugar nga maabot nining atong programa. Okay, ato usab nga sugdan sa pagpanubag ang mga text questions diri. Kini siya nga akong gi-print, dili ni siya gikan sa text apan gipadala sa ako sa Facebook account nako nga giyaning gi-message og ako hangyoon ang mga kaigsunan kahigalaan nato nga ayon na lang ninyo ibutang inyong mga pangutana diya sa Facebook account nako kay usahay dili mo gud nako mabasa, magsalang-salang ang adlaw sa ako nga pagbasa. Pero kini ako na lang ning gi-print og aduna siya mga pangutana dinhi ako ning basahon. Good PM Pastor. Unsa man stand nato ani the key prophecy. The prophecy I have in mind is one about the revival of the Hebrew language. It is found in Zephaniah chapter 3 verse 9. For then I will restore to the peoples a pure language that they all may call on the name of the Lord to serve Him with one accord. So nagkuha siya dinhi og New International Version, kuha sa siya og New Living Translation, nagkuha sa siya og New Standard Version og the Living Bible Paraphrases. So di na lang nako basahon, pero mo ni ang punto. The more literal translation of this verse leave the clear implication that the ultimate fulfillment of this prophecy will occur when all the peoples of the world are once again unified in their language, likely speaking Biblical Hebrew. Whether this will occur during millennium or the eternal state is not made precisely clear in the scripture. For example, in Isaiah chapter 19 verse 18 says that during Lord's millennial reign, there will be cities in Egypt where people will be speaking Hebrew. And our key verse, Zephaniah chapter 3 verse 9, is set in the context of being fulfilled after God has poured out His indignation of the nation, Zephaniah 3:8. That speaking of the tribulation, so the implication is that the establishment of universal language will occur at the beginning of millennium. So ang iyang pagsabot igsuon sa Sophonias Kapitulo 3, versikulo 9, nga ninyo ulian ko kamo sa ulay nga pinulungan, alang niya, makitabo ko ni siya
ingon siya at the beginning of the millennium, pagsugod kuno sa millennium. Ingon siya, on the other hand, Zechariah 8:23 tells us that during the millennium, 10 people from all languages and nation will take hold of one Jew by the hem of his robe and say, let us go with you, because we have heard that God is with you. So it sounds like national languages will continue during millennium. So, alang niya igsuon, kanang supunya stress nyo nga ulian ko kamo sa ulay nga pinulungan, mauna ang Hebrew nga pinulungan. Okay? Unya, ingon siya, but as you will see, the revival of biblical Hebrew as the spoken language of the Jewish people today must be considered a miracle of God and at least a partial fulfillment of Zephaniah 3:9. In that regard, it should be noted that there is no other example in world history of an ancient language being revived as the spoken language of modern nation. The restoration of biblical Hebrew to a modern-day spoken language is a unique historical phenomenon. So, naghatag siya din og usa ka website igsoon, pero granted nga ang iuli nga pinulungan mao ang Hebrew. Okay? Atong uyunan sa walay pagtugot. Dili ba siya illogical igsuon? Tanaw na to ang bersikulo. Okay? Ingon siya dinhi. Zephaniah chapter 3 verse 9, kay unya ulian ko ang katawhan sa ulay nga pinulungan. Unya gigamit nimo ang nakalain-laing version dinhi, New International Version, purify the lips of the people, New Living Translation, purify the speech, English Standard Version, I will change the speech of the people to a pure speech. At the time, I will change the speech of my returning people. So, ang iyang nga punto din igsuon, nga aduna kunoy putli nga pinulungan. O ang putli nga pinulungan, mao ang Hebrew. Unya, iuli ka ng putli nga pinulungan, nga pagsugod kuno sa millennium. Igsoon, ang pangutana mo ni, kung ang Hebrew mo ang putli nga pinulungan, nawala ba ang Hebrew? Kaya ang word magod din nga iuli. Kanang word nga na iuli, meaning to say, nawala na siya. In absensa na siya. Imong masabot igsuon nga ang pinulungay nga ulay nga iuli dinhi dili ang Hebrew. Kundili kadtong pinulungan igsuon nga gilahugay. Genesis chapter 11 verse 1. Ang kalibutan adunay usa lamang ka pinulungan. Dili duha, dili tulo, wa pay English, wala pay gitawag Greek, wala pay Hilonggo, usa ra. Og kana nga usa igsuon wala kita kabalo kung unsa na nga klase nga pinulungan o giunsa na paglitok kaniadto. Kay kana siya nawala. Verse 11. Niingon si Yuba, mga naugta og atong lahugayon ang ilang pinulungan. Katong usa ka pinulungan gilahugay na ilisan og sunog daghang pinulungan. So kung nahulugay ang una nga pinulungan igsuon, mao kato nga pinulungan ang iuli sa panahon usab kang si Punyas. Unsa may iuli kung naa na diha daan? Wala kay iuli na eksistado go daan. So kumingon ta Hebrew igsuon, mauni ang iuli. How come eksistado siya daan di na kinahanglan iuli? Kay gi-practice naman daan sa mga Hudiyo ang mao nga pinulungan. Kung imo basahon ang Supunyas igsuon, tres, nag-address kini sa mga Hudiyo. Kung na-address sa mga Hudiyo, nagstorya na sila daan og Hebrew. Nganong iuli pa man nga naa naman daan, unsa may iuli kung naa daan. So mahimot ang inconsistent sa atong arguments. Okay? Ikaduha igsuon, niini nga punto, kini manggon Supunyas imong gilantaw nga kini magsugod sa millennium. It seems nga wala kay kakakuha sa pagtulunan sa millennium, sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Ako moingon igsuon, niini nga imo nga gipangsulat og imong gihatag, ang millennium magud igsuon alang sa imong nahunahunaan nahitabo dinhi sa yuta. Tinuod na nahitabo dinhi sa yuta ang millennium alang sa mga dautan. Pero alang sa mga tarong during sa millennium, tuan na ka na siya sa langit. Hisgutan na to ang panghitabo sa pagsugod sa usa ka libo ka tuig. Unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16, mubalik si Jesus Christ. O sa pagbalik ni Jesus Christ, ang nangamatay diha kang Kristo, muuna sa pagbamangon.
verse 16. Ug nag-ingon ang verse 17, kita nga mga buhi, okay? Meaning to say, sa pagbalik ni Christ, na ay matarong nga buhi. Ug niingon, kita mga buhi, dili kita muuna, kanila nga nangamatay. So meaning to say, patay nga gibanhaw, ug ang buhi, magdungan, saka ngadto sa unsa, panganod, paingon dito sa langit. Okay? Now, kinsa may mabilin dinhi sa yuta? Walay mabilin dinhi sa yuta. Jeremiah chapter 4, verse 23, pengos 25, gitanaw ko ang kabukiran, kini ning irog ngadtong nganhi. Gitanaw ko ang yuta, kini walay sulod. Meaning to say, during millennium, sulod sa usa ka libo ka tuig, walay sulod nga tao ang kalibutan. Ug matod pa sa Jeremiah chapter 25, verse 31 paingon sa 33, niining panahon na, ang pinatay ni Jehovah mulukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta. Meaning to say, kining kalibutan na walay sulod during millennium. Ug batod sa imong sulat, iuli ang ulay nga pinulungan sa pagsugod sa millennium. How come? Wala ba sulod dinhi ang kalibutan sulod sa millennium? So nagtuo ko nga ang imong pagtulunan nga nasabtan nga ang millennium naa dinhi ang mga matarong nagpuyo. Kaya ang word nga millennium alang sa tong mga pinangga nga wala pa kay kakuha niya na, gikan kana sa word nga duha. Mili og anom. Mili mean 1,000. Anom means years, meaning 1,000 years. So adunay mahitabo igsuon nga 1,000 years. Now naay lain-lain nga pagtulunan. Ang uban moingon nga ang 1,000 years dinira sa yuta. Ang uban moingon nga ang 1,000 years paingon sa langit. Pero imo makit-an igsuon nga walay tao og walay sulod ang kalibutan. Sulod sa kalibutan. Asa man dai sila? Didto sa langit. Now, ang imo nga gisulat dire, dili mo haom sa Biblia. Especially, imong gihuna-huna nga millennium ni. Kung imong tan-an ang Suponyas Kapitulo 3, versikulo 8, ang nanawagan dinhi nga magather ang mga tao ang Dios. Okay? Akong basahon. Busa paghubulat kamo kanako, nagaingon si Yoba, hangtod sa adlaw nga ako mutindog alang sa tukbunon, kay ang akong hugot nga tinguha mao, ang pagtigom sa mga nasod aron sa pagtigom ko ang mga ginharian. Ang nagtigom ang Dios. Akong ma-prove sa imo nga dili ni millennium. Kay dinhi dapita ang Dios mo'y nagtigom sa mga nasod. Pero during millennium, ang yawa mo'y nagtigom. Nganong gitigom sa yawa igsoon? Kay gusto nila atakihon ang bag-ong Jerusalem nga minaog gikan sa langit. Now, nabatay mabasa, Pinadey Kapitulo 20, versikulo 8. Nag-ingon siya dinhi. Okay? Og mugawa siya aron sa pagpahisalaag sa mga nasod nga anaa sa upat ka tumoy sa Gog og sa Magog. Mugawas ang yawa. Okay? Kano sa may tabo? Sa millennium o sa imbuhaton, tigomon ang mga tao. Now, adunay dua. Sa Suponyas, ang nagtigom sa mga nasod, ang Dios. Dini sa Pinadeyag 20, versikulo 8, ang nagtigom sa mga nasod, ang yawa. So, dili nimo ma-equate ang kining Pinadeyag 20 aron i-aplikar nimo sa Suponyas kay managlahi nga sitwasyon. So, I hope nga ato nga nasabtan kinigsuon, unas tanan, ang pinulungan nga iuli, dili maong Hebro, nganong iuli man nga diha na bandaan. Number 2, ang imong giingon nga kini mahitabo sa millennium, dili sad siya mahitabo kay nganuman. Ado na may kasumpaki sa bersikulo. Suponyas 3:8 nag-ingon nga ang nagtigom sa nasod ang Dios. Pinadeyag 20 bersikulo 8 padahon sa millennium ang nagtigom ang yawa. So therefore dili ni mao ang sa millennium ang Suponyas 3:8. Pero adunay mga paralel igsuon nga mga panghitabo nga nahitabo sa Suponyas, paralel usab didto sa nahitabo sa millennium. Pero dili ta mo conclude nga kining Suponyas 3:8 mahitabo sa panahon gayud sa millennium. Okay? So I hope nga ato na siya nga nasabtan kung aduna pagyud kay na libgan, pwede nimo i-text o ipadala sa mga number nga naa sa screen. Okay? Diri na sa ta sa mga uban nga mga pangutana. Gikan kang Rani Austin. Ingon siya dinhi, good evening. Hope Channel, just want to ask, what does the Bible says about homosexuality? So,
Ingon siya din, may Gabi Hope Channel, mangutana lang ko, kung unsay ikasulti ninyo, may tungod sa mga bayot, kanang gitawag igsoon og LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. So, muna ang iyang pangutana. Now, atong tan-awon igsoon ang Biblia mismo. Kay usay ato ni siyang i-determinar kay nay mga tao igsoon nga dili siya bayot pero ang iyang panglihok bayot. Walay question ana, wala na gitunglos Ginoo, mga buotan na nga mga tao. Ang gisgutan dinhi sa Biblia nga bayot, tumboy o guban pa kadtong lalaki nga motipon sa isig ka lalaki. Ang gibuhat sa magtiayon, gibuhat sa duha ka lalaki. Sa tumboy usab, ang gibuhat sa magtiayon, gibuhat sa duha ka babae. Naa ba na sa Biblia? Yes, naa sa Biblia. Atong tan-awon ang Levitico 18:22. Okay? Leviticus Kapitulo 18:22. Atong sugdan sa Old Testament, human sa Old Testament, mudagan dayon ta sa New Testament. Okay? Levitico 18:22. Dili ka maghigda tipon sa lalaki sama sa paghigda tipon sa babae kini gidumtan sa Dios. Unsa? Dili ka muhigda tipon sa lalaki sama sa babae kay gidumtan kini sa Dios. Mao ni ang giingon sa Biblia igsoon. Now, ang pangutana gani sa Biblia igsoon kaniadto, death penalty na. Patyo na. Mao bitaw nga atong niagi nga Sibian nangutana na ba death penalty sa Biblia? Na, oy. Ang kiniganing mga lalaki nakighigda tipon sa lalaki kaniadto igsoon death penalty na siya. Nganon death penalty aton tan-awon Levitico 20 bersikulo 13. Mo na gingon. Levitico 20 bersikulo 13. Kung ang usa ka tawo muhigda ipon sa lalaki, ingon nga siya babae, silang duruha nagbuhat og dulumtanan, silang duruha sa pagkamatuod gayud pagapatyon, ang ilang dugo anaa ibawaw nila. Unsa? Silang duha pagapatyon. So death penalty. So na ay death penalty igsuon sa Biblia. Una nga, dili man nato ikaigbulo nga ang gobyerno mo pakanaog og hukom sa pagpatay ni adtong nahukman sa atong korte, walay problema. Okay? Magmasinugtanon ta nga musubay sa gisulti sa Biblia. Okay? Nya, pumangutana ka, naa ba na sa bagong tugon igsoon? Yes, naa sa bagong tugon. Mahitungod sa pagkabayot. Okay? Unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 9 og 6. Okay? New Testament na ta. Kaya na may mga tao, dili na mo to Old Testament, kaya gusto sila, New Testament yun ang ilang gitawag na to og dapat nga basahon. Okay? 6, unang Korinto 6, 9. Nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa ginharian sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong, walay makihilawason, o mga tigsimba o mga Diyos-Diyos, o mananapaw, o mga bayot, o mga kawatan, o mga dalo, o mga palahubog, o mga tigpasipala, o mga tulisan, nga makapanununod sa ginharian sa Dios. Naigsoon, apil diha ang bayot. Kanang bayot igsoon nga mugamit sa lalaki sa isig ka lalaki. Okay? Dili nang ingon nga bayoton nga ang uban bayot man manglihok pero dili mugamit og lalaki, dili makig-ipon sa lalaki. Kini nga gisgutan igsoon gitawag na to og makig-ipon sa isig ka lalaki. Wa tay mahimo igsoon sakit usahay ang kamatuoran pero maumay kamatuoran. Dili man nato pwede nga ato ni siya nga i-akomodar dili ta mga politician sa Amerika igsoon ilang giaprobahan igsoon nga magminyo ang opposite kaning lalaki usahay musulod ang gitawag nato og politics. Sa Bible walay politics, busa straight to the point ato isulti ang tinuod kay lisod man kay igsuon nga ato na lang ihapuhap sa tanang panahon ang mga bersikulo dinhi sa balaang kasulatan. Dugang nga pagpasabot, Roma Kapitulo 1, versikulo 26 o 27. Naigingon din Roma Kapitulo 1 sa iyang versikulo 26 ngadto sa 27. Ngayon din tungod ni ining maong hinungdan, gitugyan sila sa Dios ngadto sa mga pangibog
nga makakaulaw ang ilang mga kababainan na nag-usab sa kagamitan nga tiunay sa ilang pagkababay ngadto sa kagamitan supak sa kinaiyahan. Babaya musuot og mga sinina dili na sa iyas babae nga supak sa kinaiyahan. 27. Sa mauusab nga paagi ang mga lalaki na nagbiya sa ilang tiunayng kalabutan ngadto sa babay o nangaut-ut diha sa ilang pangibog alang sa usa-usa mga lalaki sa masig kalalaki manag-unay sa pagbuhat sa makaulaw o managpakaagom diha sa ilang kaugalingong balos nga angay sa ilang pagkadautan. Gidescribe igsuon, dautan di ay nang buhata igsuon. Lalaki, muipon sa kalalaki, maghigda silang duha, magbuhat, sama sa magtiayon, gidumtan, kana atubangan sa Dios. Sa Old Testament igsuon, death penalty na siya. Dinis New Testament, wala, kay nga naman, anang panahon na ang Israelites na under naman sa gobyerno sa Roman government. Okay? So salamat niya ng imong pangutana igsoon. Diri na sabta sa 0936. So by the way, pwede na mo manawag, no? Tagaan ta mo og time sa question sa inyong pagpanawag live dinhi sa ato nga Hope Channel sa Cagayan. Dinhi sunod nga pangutana dinhi 0936 840-8072. Pastor, maayong gabi. Ask lang ko, apil ba sa sugo sa Dios ang pagtuo og buhat? Please explain. So ingon siya ni, apil ba kuno sa sugo sa Dios ang pagtuo og buhat? Ato ni siyang tubagon igsuon kung apil ba o dili ba apil, ato sang kwaon ang mga punto sa pagtuo. Unsa may pagtuo? Dili siya definition igsuon, pero naging siya unsa may pagtuo. Atong tan-awon ang Hebrehanong Kapitulo 11, versikulo 1. Aron masabtan nato kung asa ni siya angay ipahamutang. 11:1 nagingon. Okay? Yun sa dini. Karon ang pagtuo mao ang pasalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot ug ang panghimatuod sa pagkaana sa butang nga dili nato makita. Okay? So meaning to say, unsa man ang mga butang nga igsuon nga imong gituhuan pero wala nimo makita. Okay? Langit, ikatulong langit nakaadto na baka og ikatulong langit, wala pa. Nganong gidawat nimo na tungod sa pagtuo? New Jerusalem, nakakita na ba kag New Jerusalem? Wala pa. Pero nganong imong gidawat tungod sa pagtuo? Nakakita na ba kag Manulunda? Wala pa. Nganong imong gidawat tungod sa pagtuo? Ang pangutana, diin man di ay gikan ang pagtuo. Nganong nibuto man ay kalit? Ang pagtuo iso gikan sa madungog. Roma Kapitulo 10, versikulo 17, adunay gipahayag ang Biblia dinhi sa Roma Kapitulo 10, versikulo 17. Muna yung gingon, busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog, o ang madungog magaabot pinaagi sa pagwali mahitungod kang Kristo. Diyan gikan ang pagtuo, gikan sa madungog. Imong gidawat sa imong kasing-kasing, o kanaigsuon, gasa na sa Espiritu Santo. Ang Holy Spirit mao'y nag-guide nimo. Dili nimo na mahatag sa imong kaugalingon nga credit. Na ang pangutana mo ni, unsa man sa ning buhat. Kining buhat igsuon mo ning gitawag sa Greek word og ergon. Kining imong good works. Now kining good works igsuon, resulta kana sa imong pagtuo. Dili ingon nga nakabaton kag pagtuo tungod sa imong mga maayong buhat. Ang maayong buhat resulta na sa imong pagtuo. Kung aduna kay pagtuo, mo resulta sa mayong buhat. Pirmi ginato na mabalik-balik ang Episodio 8. Kamu na luwas sa grasya, pinaagi sa inyong pagtuo. Versikulo 10, gitagana kamo alang sa mayong binuhatan. Atong sumpayan kini, pero ato siyang dawaton ang ato nga caller. Go ahead, caller. Hello, sir. Hello, sir. Oh, mayong gabi dia. Si Rodolfo Oco, Alobehed, Misamis Oriental. Okay, padayon, Brad. Pastor ba? Nag-biblical sa atas na ako oras ko pati yang atas na oras ko yasiwa yawi Murag putol-putol imong signal igsuon. Pastor,
Biblical ba ng oras? No? Biblical ba Biblical ba ng oras? ang buhat? Ang orasyon? Ang orasyon? Oo. Okay, meaning to say kanang mga ginabuhat sa uban nga mag-orasyon aron mo hawa ang mga daotang espiritu, ana? Mo man ambot pasabot? Oo, muragan. Okay. Igsuon, biblical na siya. Biblical na siya nga gidumtan sa Dios. Okay? Atong tanawon, Deuteronomio kapitulo 10 o 18. 18:10. Biblical na siya, pero biblical nga gidumtan sa Dios. Ingon sa dinhi. Bersikulo 10 sa Deuteronomio 18. Dili hikaplagan uban kanimo ang bisan kinsa nga magpaagi sa iyang anak nga lalaki kung anak nga babae sa kalayo ni sa nga magagamit og pagtagna usa nga nagapanghimalad kung anting-antingan kung diwatahan kung magwiwili kung magpakitambag sa mga kailang espiritu kung mag-iila nga malalangon, kung pangutana sa mga minatay, kay gidumtan alang kang Jehova ang bisan kinsa nga nagabuhat ni ining mga butanga ug tungod ni ining mga dulumtanan gisalikway sila ni Jehova nga imong Dios sa imong atubangan. So, naigsoon, kanang orasyon mo naghihimo sa mga anting-antingan. Kanang mga anting-antingan igsoon na sila ipangyam-yam nila igsoon aron malikay sila sa ilang gituhuan nga danger or threat sa ilaha. So ang mga anting-antingan naay mga orasyon. So naas Biblia mismo ang mga anting-antingan igsoon gidumtan kana sa Ginoo. Unsa man ay maayo igsoon, ang maayo dili ang orasyon. Ang pagpakig-istorya sa Dios pinaagi sa pag-ampo na ana sa Mateo kapitulo 6. Okay? Aton tan-awon ang Mateo kapitulo 6 igsoon nga naghulagway nining mga butanga. Ingon siya dinhi. 6 bersikulo 5. Og sa magaampo kamo, ayaw kamo panig-ingon sa mga maot, kay sila aron makita sila sa mga tao mahigugmaon sa pag-ampo nga magatindog sulod sa mga sinaguga. So, unsay paagi igsoon? Sulod ka sa imong lawak, mag-ampo ka. Kung naamang ka sa sakyanan igsoon, iduko na lang nimo imong ulo, mag-ampo ka. So, ingana igsoon, dili nagikinahalan ng mga orasyon nga alang sa mga anting-antingan. So, kanang orasyon igsoon, gidumtan ka na atubangan sa Ginoo. Okay? Padayon igsoon. Ang yata kung sa ako ay okay ng pulong. Kining? Yeshua Yahweh. Unsay gihatag sa imuha? Kanang Yeshua Yahweh Elohim. Yeshua Yahu Elohim? Wala man kagaorasyon na igsoon, pangalan man na. Ang uban, mingon kanang Yeshua, sa English, Jesus. Okay? Sa Arabic, Isa. Isa Almasi. Mga pangalan na sila laing pinulungan sa ato, Hesus Kristo. Dito sa uban nga mga pagtulunan, gitawag nila si Hesus Kristo, Yeshua. Okay? So, pangalan man na, wala man kagaorasyon. Imo lang gisangpit ang ngalan sa lahi nga pinulungan. Okay? Ang orasyon ka na igsoon, ka na bang naakay gisulti, nga gimemorize, nga gibalik-balik nimo og memorize, nga imong nadawat, gikan baka na sa imong kaluluhan, gikan baka na sa imong amigo, nga ang uban gani, dili ka makasabot ana kay Latin kuno nga pagapinulungan, mao na mga orasyon igsoon, pero kanang miyon ka og Jesus Christ, dili na siya orasyon. Yeshua Messiah, Yeshua Hamashiach, dili na siya orasyon. Pangalan na siya igsoon. Okay? Sunod. Kung kuan ka, mao na imong pagtulunan, go ahead, gamitan na siya. Pero ayaw lang sad panghukob sa uban nga ang Jesus sayop. Okay? Mayunta nga ang Jehovah sayop. Kumingunta nga Emmanuel sayop kay atong ipamugos gyud nga ang sakto Yashwara. Wala may problema mo tawag kag Yashwa kung imong gituhuan nga mao na imong pagtawag ngadto sa imong Dios, walay problema. Ayaw lang i-condemn ang uban nga nasayop ang ilang pangalan nga gigamit.
Ah, Okay. Wala na? wala, okay, wala na. Salamat, Pastor. So, daghang salamat usab sa atong igsoon sa Alobihid. Okay? Daghang salamat diha kanimo igsoon. Okay, mo break. Okay. So, mubalik ta karon tuod-tuod human niini nga mga punto. Bueno, may balik ta. Tiwaso nato itong pagtubag sa mong pangutana nga wala natong matiwas tungod sa caller. Anyway, caller, kung aduna pa mo yung mga questions, tawag mo diri, tagaan ta mo priority aron madungog usab ang inyong mga concern live ni natong programa Hope Channel Cagayan de Oro, Pangutana Pastor. Okay, tiwaso nato itong tubag. Ato na nasaysay nga ang pagtuo, moto ang kaning faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, kanang dili nimo makita imong gituan tungod sa imong pagtuo, o ato sang dalakbitan usab nga ang pagtuo gikan sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios. Now, ingani igsuon, ang pagtuo og buhat wala na siya magaway. Sa akong gikaingon, ang buhat resulta kana sa imong pagtuo atong gikutlo ganina ang Episodio 8 bersikulo 10, no? So imong makita diha nga pinaagi sa pagtuo na luwas tas grasya, unya sa bersikulo 10 gitagana tas mga maayong binuhatan. Now kining pagtuo igsoon, kung imo ni siyang lantawon, dili ingon nga faith plus works, sayop na siya nga equation. Dili sad faith and works, sayop gyud po na igsoon. Kung dili faith that works, ang pagtuo nga nagabuhat. Na kung imong tan-aw ng bersikulo sa Biblia igsoon, tin-aw kayo nga atong makita ang Galacia Kapitulo 5, versikulo 6, nagpahibalo ka nato ang balong-balaan nga kasulatan. Galacia 5, versikulo 6. Ug mao ni ang iyang pahayag. Kay diha kang Kristo Jesus, bisan ang pagkamay sirkonsisyon o ang pagkawalay sirkonsisyon dili magpulos, kundili ang pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma. Pagtuo nagabuhat pinaagi sa gugma. Ug kana nga buhat igsuon, dili na siya kakumpleto sa pagtuo. Kay mo man ay resulta sa imong pagtuo. Busa kung pagtuo ug walay buhat, oy, nagipahayag na si Santiago. Og sa Santiago 2:14 atong makita dinhi nga aduna siya pahayag. 2 verse 14.
Mga igsuon ko, unsa may kapuslanan kung ang usa ka tawo magaingon nga siya adunay pagtuo apan walay binuhatan. Okay? Ato sa bugtuon kanatay color si Brother Jason Balisira sa Claveria. Okay, Brad Jason, go ahead. Unsa imong concern? Ay kanang pastor, ako na mawatana ko. Okay. Ato pa sa kuan na bako hindi sa makaon. Okay. Na at kapag sa mga kasulatan na kanang kahayupan giluan gawas na sa kayo asa may matuya na pastor. Ang tanang kahiyupan giyon sa Gihinluan sa Ginoo. Gihinluan sa Ginoo. Okay, pwede ba ko mangutana og bersikulo kung asa na nimo gibase nga ang tanang kahayupan gihinluan sa Ginoo? Na kuan lang kung pastor na ihatag kita sa mga pastor ko na kuan na siya. Okay. Na nasa balang kasulatan sa. Okay, daghang salamat. Igsoon, wala man ka naghatag bersikulo pero wa nagilaing bersikulo gawas ani ako ideklarar. Buhat Kapitulo 10 ang imong buot ipasabot. Now, aton tanaw ang Buhat Kapitulo 10, kung unsay buot ipasabot. Nag-ingon ba nini igsuon nga ang tanan nga mananap nga hugaw gihinluan na or unsa may ipasabot ani literal ba ni o symbolic ba ni siya? Abrihan nato ang Buhat Kapitulo 10. Okay? Nag-ingon ang Buhat Kapitulo 10 sugod ta sa bersikulo 10 ngadto sa 14. Aron atong masabtan. Nagyon diri. Og siya mibatig dakong kagutom og nangandoy makakaon. Kinsa ni siya nga siya nagrefer ni kang Pedro. Si Pedro misakad didto sa balay sa atop aron sa pag-ampo. Mo nay purpose, dili sa pagkaon. Okay? Ingon sa dinhi sa bersikulo 11. Og iyang nakita ang langit nga inablihan. Okay? Samtang siya tuad dito sa maong taas, no? Pagsaka niya sa atop, nakakita siya og panan-awon. Remember, igsuon, vision. Kanang word nga panan-awon, igsuon, wala pa'y panan-awon nga makaon. Okay? Kung huruton mo basa ang pinadayag, daghang panan-awon diha. Naay panan-awon nga mabasa diha sa pinadayag 12 o pinadayag 13. Nga dunay mananap nga 7 ka buok ulo. Na ba nay mananap nga 7 ka buok ulo? No? Wala. Kay nga naman, pananaw na siya. Symbolic. Pananaw. Na kung imo makita ang mao nga pananaw na ay kahulugan nga gikinahanglan. So dili siya literal. Pananaw siya. Na kini nga pananaw, unsa may nakita ni Pedro nga pananaw ni adinhi. Nakita niya, bersikulo 11, og iyang nakita sa langit nga inablihan ang usa ka butang nga nagakanaog ingon sa usa ka dakong habol. Unsa iya nakita? Usa ka dakong habol. Okay? Wala mingon dinhi carpet. Kaya pa may dako pag yun sa habol kang carpet, di ba? So imo makita nga dakong habol. Ingon na siya nga pinaagi sa upat ni ini ka mga kanto nga hiniktan kinigitunton paingon sa yuta diin gikan ang maong mananap. Ang maong nga habol, gikan sa langit, dili diring yuta gikan sa langit. Sumpayan ta sa pag-ingon. Okay? 12. Sulod ni ini, diha ang tanang matang nga mananap, nga tagupat og tiil, og sa mga nagsaguyod sa yuta, og langgam sa kahanginan. Mananap, nagsagayod sa yuta, mga halas, ulod, wati. Okay? Ato ni klarohon kay unfair man kay wingutan nagsaguyod sa yuta halas ra. Iapil nato ang labod. Okay? Ang gitawag natong ulod, ang mga bitok nagsaguyod bin sa yuta. Tanan man ka. Lisod man kay mingutag tanan nga pilion ra. Okay? Ningon sud 13. Og miabot kaniya ang usa ka tingog nga nag-ingon tumindog ka Pedro pag-ihaw og kumaon ka. Sa imong una-una musugot ka ang Ginoo nga muihaw si Pedro sa tanang klasing mananap nga tuwa dito. Apil na ang nagsaguyod sa yuta. Do you think musugot ang Ginoo mukaon si Pedro og halas? Do you think na musugot ang Ginoo mukaon si Pedro og ulihipan? Labod, ulod, bitong ug uban pa. Excuse me sa nangaon. Dili gyud.
Kaya nga naman, pananahon man ni siya. Kung pananahon gani igsuon, naan ni siya gitawag natog kahulugan. Okay? Now, sumpayan na to. Mikaon ba si Pedro? Sumpayan na to sa pagbasa. Nagyuri. 14. Apan si Pedro mingon, dili ko Ginoo, kay wala pagayod ako'y nakaon nga dili binalaan o mahugaw. Wala siya mo ihaw, wala sad siya mo kaon. Sunod, pag-abot igsuon sa bersikulo 15, og ang tingog miabot kaniya pag-usab, sa ikaduha, nag-ingon, aya paghinganli, dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. Unsa ba ka ang ginluan? Ang literal gyud nga mananap? Or gisimbolo og tao? Kahayahay sa mananap, gihinluan mananap, ang tao wala pa. Sumpayan tas pagbasa. Ingon din nini, og kini nahitabo sa makatulo og sa kalit kadto gibira ngadto sa langit. So katong butang nga gikan sa langit, gibira pagbalik dito sa langit. So wala makaihaw si Pedro, wala sad siya makakaon. Pero si Pedro nahibalo nga pananahon to. Og wala tay mabasa sa Biblia nga ang pananahon makaon. Kay ang pananahon igsoon, nagaanay siya mga symbols ng pangutana. Naglibog ba si Pedro sa iyang nakita nga pananahon? Kay kung literal to siya, nga ipaihaw siya o ipakaon, adi na maglibog si Pedro. Diretso na to siya kaon o ihaw. Diba? Pero naglibog ba siya? Yes. Atong basahod, sumpay, versikulo 17. Og samtang si Pedro nalibog pa sa iyang hunahuna kung unsa ka ang kahulugan ni adtong pananahon. Uy, naglibog si Pedro sa iyang nakita nga pananahon. So dili siya literal. Pananahon gani na ay gipasabot. Na ay hugaw, na ay gipasabot kung kinsa ning hugaw. Now kinsa ning hugaw nga gipasabot sa Biblia. Sumpayan na tos pagbasa sa mao gyapon nga kapitulo 10 niya sa bersikulo 28. Og siya mingon kanila, kamo nasayod kinsa kanila sa mga sundalo nga gipadala ni Cornelio. Remember si Cornelio dili Hudiyo, usa ka Italyahanon. Nagpadala sa iyang mga sundalo nga dili gyapon Hudiyo. Og ang mga Hudiyo alang sa mga Hudiyo, ang mga dili Hudiyo, mga hugaw nga mga tao. Busa ang gipasabot dito sa mga mananap nga nakita niya sa pananahon, mga hugaw nga mga tao. Busa niingon si Pedro sa bersikulo 28. Ingon siya, og siya miingon kanila, kamo nasayod na nga mooy supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudiyo ang pagpakigharong o pagpamisita sa usa ka taong dumuloong, meaning dili Hudiyo. Apan gipahibalukan nako sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong pagaignon nga dili binalaan o mahugaw. Sa atong gibasa ganina sa dakong habol na ay giingon nga katong mananap mga mahugaw. Pero pag abot sa unahan nakasabot si Pedro nga ang giingon sa Ginoo nga mahugaw kadto di ay mga tao nga gisimboluhan sa mananap. Pwede ba ang tao isimbolo sa mananap? Yes. Karnero, kanding. Usa gingon sa Mateo, kamong karnero ari sa tuo. Kamo wala, may wala kini mga kanding. So gisimboluhan ang mananap sa tao. Busa ang ginluan ang tao. Pero uyunan ko na nato kanang nasaw na huna sa imong pastor. Nga mga mananap nga literal kani. Do you think ang mananap nga literal muigo sa habol? Tanang mananap sa tibuok kalibutan, muigo sa usa ka habol. Ilipanti landaan, di na madungagan og baka. Dungagan pa nimog kabaw, dungagan pa nimog giraffe, dungagan pa nimog kamilyo, dungagan pa nimog iro, dungagan pa nimog baboy, dungagan pa nimog iring. Hat dili maigo sa habol oy. Busa ang nakita ni Pedro dili literal, usa ka pananahon nga nagsimbolo sa tao. Busa ningon si Pedro pag-abot sa mga mahugaw nga tao nga gituan sa mga hintel, katong gipadalang Cornelio nga giignan ako sa Dios nga wa ko'y pagnganlan nga tao nga dili banalaan o mahugaw. Okay? Now, sa pag-prove nimo igsuon ngani, kanang baboy igsuon, gisgutan na sa Biblia o gitagna na ni Isayas. Kabalo biyata nga ang Biblia dili mag-away.
Dili mo ingon ang Ginoo nga, ay sorry kayo, kato akong gisulti nga dili makaon ka ni adto, makaon na di ayron. Remember, ang Diyos walay pagkausab. Malakyas 3:6. Now, nabay tagna sa Biblia sa katapusang adlaw, mahitungod sa pagkaon sa unod sa baboy. Kung ginluan na sa New Testament, di na unta takakita og baboy nga gidili sa katapusang adlaw. Isaias kapitulo 66 aton tan-awon. Kanus ani siya mahitabo. Ingon siya 66 bersikulo 15. Kay ania karon si Jehova muani uban ang kalayo og ang iyang karo masama sa alampuros aron sa pagpahamtang sa iyang kasuko uban sa kabangis og sa iyang pagbadlong uban sa mga siga sa kalayo. Niabot na ba si Jehova uban ang kalayo? Kanus aman ang kalayo ipakanaog gikan sa langit paingon sa yuta. Sa katapusang adlaw, nahitabo na ba na? Wala pa. So therefore, it is future. Now, verse 16, nagingon, kay pinaagi sa kalayo, si Jehova mopahamtang sa hukom. Pinaagi sa iyang espada, ibabaw sa tanang unod og pinatay ni Jehova daghan. Nahitabo na ba ni nga niabot ang kalayo? Nahitabo na ba ni nga mihukom na si Jehova? O nahitabo na ba ni nga daghan ang napatay ni Jehova? Pinaagi kalayo? Wala pa, future. So kay prophecy ni siya matumang gid ni nang pangutana kinsa sila ang nangamatay. Daghan. Unsa man ang uban nga namatay diha, unsa ilang gikaon. Verse 17 nagingon, kadtong nagabalaan sa ilang kaugalingon og nagaputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adto sa mga tanaman, sa luyo, sa usa, diha sa taliwala nagakaon og unod sa baboy og ang dulumtanan og ang ilaga silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan nag-ingon si Jehova. Unsa man nato ni? Dili man pwede mag-away ang bersikulo sa Biblia. Laktod nga pagkasulti igsuon, wala mag-away ang Biblia. Ang pagsabot sa uban, mo'y nag-away. Busa ka ng buhat, Jis, dili mananap ang giliteral diha kung dili gisimbolo ka na og tao. Okay? So, dagan salamat igsoon. Napakay paluap igsoon? Napabaka diha? Wala na. Okay. Anyway, wala naman ka diha. So, maula na atong pagpasabot. Kung doon na pa kayo nalibgan nga bersikulo sa Biblia igsoon, ipanguta na dire. Kung imo mang nalibgan, kita'y musulti sa bersikulo, kutob sa atong madumduman. Okay? So, daghan salamat sa imong pagpanawag o pwede ka manawag na usab sa gitawag na tugsunod. Dire na sa usa ka pangutana. 0906-881-9256. Lain pa'y ako, Pastor, kinsa di ay gaimbento sa kalendar og magagama di ay og kalendar nga Lunes ang first day para insakto jud Domingo ang Lord's Day or Sabbath. Galibog ko kay adtong time nga gihimo sa Dios ang kalibutan, dili man inana ang kalendar iyang gigamit. Ang iyang kalendar og oras ang gigamit niya. Basin di ay ang usa ka adlaw sa Dios, pero usa ka libo ka tuig na di ay sa atoa. Malay natin, Pastor, galibog ko, please help. Okay. Dagan salamat. Unas tanan, kinsay nag-imbento sa kalendaryo. Okay? Igsuon, kung magisgot ka og kalendar, kwaon nimo ang kahulugan sa kalendar. Ang kalendar mutug-an kanimo nga naghisgot og tuig, naghisgot og bulan, naghisgot og semana. Nga ang pangutana, kinsa may naghimo ni anak nga mga ilhanan? Okay? Okay, anyway, Exxon, nakabsan magita sa panahon, tiwasun tani sa pagtubag, sunod nato nga Sibya, dini lamang sa Hope Channel, Cagayan de Oro City, sa ngalan ni Pastor Mamirto Gingging, ang ato Communication Director o Station Manager. Kinilamang si Pastor Chris Bacalares mingon, siya nga nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamaturan, mauray angay nga baboy. Magamputa. Salamat o Diyos sa imong pagiguban. Salamat sa imong gugma, salamat sa imong panalangin, salamat sa imong pulong nga imong gipadala. Labaw tanan among gipasalamatan, ikaw nga nagpadala sa balang espiritu. Panalangini ang tanan nga mga televiewers, panalangini ang ilang panginabuhi, ang ilang panisikay-sikay, ayuha ang ilang mga balatian, ug tagay sila og kusog. Salamat o Diyos sa imong pagdungog sa imong mga pagampo, kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen.
Meet the Hanson clan. Like any typical family, they have their issues. George, the father of Jennifer and Sebastian, is an atheist. His wife Suzanne is into the New Age. Suzanne's sister Mary is a born-again Christian married to Tom. Tom's mother recently died in a car accident. When Rosalind died, Tom really wanted to know what happened to his mum after death. His friends and family had many different views on the subject. George said, "Death is just the last step in our evolutionary process. When you're dead, that's all. Enjoy life today, it's all you've got." Suzanne told Tom, "This is just a new beginning for your mother. Now her soul is set free and she can come back again, perhaps as a cow or human, in the never-ending circle of life. No one ever really dies." Tom didn't like that idea too much since he's not a vegetarian. The idea that he might be eating someone's relative or even his mum someday didn't sound right to him. Tom's wife Mary said, "My dear husband, I know you must be sad, but your mother is now in heaven watching over you." At first that sounded real good to Tom, but then he wondered how much he liked the idea of his mother watching his every move now that she was in heaven. It was bad enough when he was a child. Tom's ever-so-sarcastic co-worker said, "Perhaps she went to purgatory or the flames of hell. Was she a good Christian?" As Tom thought about these conflicting views, he felt an overwhelming desire to know the truth. How could he know for certain what happens once you die? The apparent darkness beyond the grave troubled him a lot. He thought, if I die, then what? I like my life, and the idea that I might cease to exist forever is rather a terrifying thought. So Tom set out on a journey to discover the truth about death. He scoured the internet looking for answers, read articles and watched videos on the subject, but the more he read and the more he heard about death, the more confused he became. Perhaps like Tom, you've wanted to know what really happens after death. Unfortunately, you can't pick the after-death version you most prefer. Going up, going down, coming back around, or staying in the ground forever. You can choose to believe what you want, but that doesn't make it true. There aren't many truths on the subject, just one. Since we believe the Bible is God's word to us, we're going to discount the staying in the ground forever and coming back around ideas. The Bible doesn't support those theories. The secret to solving the mystery of death is found in the truth about the soul. Are you a soul, or do you have a soul? If you are a living soul, there is nothing that leaves your body when you die. The truth about death is important to understand because if you have a soul, separate and distinct from the body, the door is thrown wide open to the world of spiritualism. The Bible says God only has immortality. If the soul never dies, it must be immortal, but that idea is not found in the Bible either. At the tree of the knowledge of good and evil, Satan said, "You shall not surely die." Thus the first lie about man possessing immortality was told to Eve. But God said, if you eat the fruit of the tree, you will die. Who was right, Satan or God? Adam and Eve and every human being since have fallen under the hand of death. Everyone eventually dies. No one will argue that fact, but what then? A correct view of the soul is found in the book of Genesis. It says, "The Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul." Notice the word became. Man became a living soul. It took the body and the breath of life to make a living soul. The word soul in Hebrew means being or creature. With the breath of life, man became a living creature or living being or living soul. Now the question then follows, did Adam have a creature or did he become a creature? Did he have a being or did he become a being? Did he have a soul or did he become a living soul? A simple reading of the text makes it clear he became a living soul. He did not have a soul distinct and separate from the body. Take away the breath of life, and man is no longer a living soul. Simple.
All that is left is the body without the breath of life. Now he is a dead soul, a dead creature, or a dead being. According to the Bible, the word breath and spirit have the same meaning. When the Bible says, "The breath returns to God who gave it," it is the same as saying, "The spirit returns to God who gave it." Some Christians believe the spirit is separate from the body, that when a person dies, his spirit goes to heaven as a conscious entity. But is this true? Note what Solomon said. "The living know that they shall die, but the dead know not anything. Their love, their hate, and their jealousy have long since vanished. Never again will they have a part in anything that happens under the sun." Tom's mother didn't go to heaven the day she died, which means he can breathe a sigh of relief. She won't be watching over his every move. The breath of life returned to God who gave it, and her body returned to the dust of the earth. God said, "Dust you are, and to dust you shall return." God banished Adam and Eve from the tree of life so that man would not live forever. It makes no sense then to say that when they died, they would live forever, either in the flames of hell or go directly to heaven as a spirit. The prophet Ezekiel said, "The soul that sins it shall die." And David said, "When a man dies, in that very day his thoughts perish." Jesus and many other Bible writers compared death to a sleep. When his friend Lazarus had been dead for 4 days, Jesus said, "He is asleep." His disciples didn't understand, so Jesus said plainly, "Lazarus is dead." When people die, they sleep in the grave until the resurrection. When you go to bed at night and wake up in the morning, 8 hours seems just like a moment in time. So it will be with the sleep of death. But what about people who say their loved ones came to them in the night and told them about heaven? Once you understand this simple truth about death, it becomes apparent that all spiritual manifestations of people who have died are illusions. Evil spirits posing as deceased friends and family who really are still in the grave. It's not difficult for evil spirits to appear as someone from the past. It happened to King Saul when he went to the witch at Endor and an evil spirit impersonated the prophet Samuel. The truth about death exposes the lies of Satan and reveals the many ways he has deceived people on earth. Paul wrote to Timothy, "The Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons." Tom finally discovered the truth about death. It's just a sleep until the resurrection. He doesn't go up, down, or come back around, and he doesn't have to worry about his mum watching over his every move or eating a distant relative someday. Best of all, because of Jesus, he won't pass into oblivion. He can have life after death, eternal life. And that, my friend, is the truth about death.